Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil sa kahit marami tayong mga shortcomings at saka defects, minamahal niya tayo at willing siya na tanggapin tayo. Basta sumunod lang tayo sa mga tinuturo niya sa atin na nakasulat sa Bible, salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So ngayon, unti-unti na natin nakikilala si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, yung talagang plan nila para sa atin. So alam na natin yung plan ni Almighty Father, di ba? Ano yung plan ni Almighty Father? Ay tayong mga anak niya, i-gather niya lahat at maging iisa, maging obedient para makuha natin ang inheritance natin. Makasama natin sila, yung tunay nating pamilya. Well, last time ang binasa natin yung Mark, no? Yung widow na nagbigay ng konting barya dun sa offering. Pero mas pinaboran yun ni Jesus Christ compared sa mga taong mayayaman na nagbigay ng malaking pera. Dahil yung mahirap na babae yun, na widow siya, yun lang ang pera niya. Yun ang ibinigay niya lahat. So tayo, bibigay natin ang lahat sa atin. Hindi monetary, yung pagkatao natin. Kasi sumusunod na lang yung pagtulong sa tao. Sumusunod na lang yon. Sa pagiging obedient natin kay Almighty Father. Tsaka dapat tayo maging humble. Yun ang laging inuutos sa atin ni Jesus Christ. Tsaka ni Almighty Father. Tanggalin yung ating pride. Yung pinagmamayabang natin. Wala tayong may pagmamayabang. Ako wala akong may pagyayabang. Ang may pagyayabang natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Sila lagi ang ating itataas. Yung pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. So dito dito tayo, punta mo tayo sa John. Recap muna natin John chapter 11. Yung pagkamatay ni Lazarus. So nakita natin dito na-inform na si Jesus Christ na may sakit si Lazarus, pero hindi pa siya nagpunta sa lugar ni Lazarus para pagalingin siya. Nagantay pa siya ng mga ilang araw. So may time frame si Jesus Christ na si Almighty Father ang nagdidictate kay Jesus Christ. Lahat ng mga sasabihin ni Jesus Christ, lahat ng kilos ni Jesus Christ, kung kailan siya aalis. Si Almighty Father lahat. At nung binuhay niya si Lazarus, troubled si Jesus Christ bago pa man niya buhayin. Hindi dahil sa naawa, hindi dahil sa namatay si Lazarus kung bakit siya umiiyak. Si Jesus Christ. Umiiyak siya dahil troubled ang kanyang spirit. Kailangan niyang buhayin si Lazarus at ang magiging kapalit ni Lazarus ay siya. Kaya siya malungkot dahil maiiwanan niya ang kanyang mga apostles. Yun na yung start ng kanyang pamamaalam sa mga apostles, tsaka sa kanyang mga kaibigan, mga disciples, sa mga taong minahal niya dito sa lupa. Kailangan niya rin buhayin si Lazarus dahil naawa siya kay
Mary at saka kay Martha. Nung tingnan niya si Mary at saka si Martha na umiiyak, naawa siya. Pero hindi sinabi dito na yung 4 days na wala si Lazarus, hindi sinabi kung nasa nagpunta si Lazarus, no? Ang importante doon ay binuhay ni Jesus Christ si Lazarus after 4 days. Ibig sabihin, 4 days, talagang, ano na talaga, wala nang pag-asa. Baka kasi sabihin ng iba, hindi, 1 day lang yan, baka buhay pa yan. May mga ganong klaseng tao. Mga skeptic, baka buhay pa yun, 1 day lang, nabuhay na. Hindi, 4 days na siyang patay. Nasa ano na nga, diba, libingan na nga, nakabalot na nga na parang mummy. So si Jesus lang ang nakakagawa ng mga ganitong miracles. At nung binuhay niya si Lazarus, masaya siya dahil napasaya niya si Mary tsaka si Martha. Pero naghahalo yung lungkot niya at saya niya. Babalik na siya kay Almighty Father, malapit na. Pero malungkot din siya. At dahil si Jesus Christ ay tao, naging tao siya na kagaya natin dito sa lupa. Yung pain na mararanasan niya, alam niya yung pain. Alam niya na papatayin siya, sasaktan siya ng mga tao, ipapahiya siya. Alam ni Jesus Christ yun. Pero yung physical pain, alam ni Jesus yun, yung physical pain. Hindi naman manhid si Jesus Christ eh. Alam niya yun. Kaya naghahalo-halo na yung lungkot niya, yung magiging physical pain niya, may iwan niya na yung kanyang mga kaibigan. Pero kailangan niyang gawin, alam ni Jesus Christ yun. Kaya siya umiyak. Isang beses lang ba natin nabasa na umiyak si Jesus Christ? Nung namatay si Lazarus lang ba? Nung bubuhayin na niya. Naaawa siya sa mga tao na nakikita natin, naaawa si Jesus Christ. Pero yung umiyak, isang beses lang natin nakita, diba? Nung bubuhayin na niya si Lazarus. At ang nag-prophesy si Caiaphas, no? Nag-prophesy siya na si Jesus ay mamamatay for the Jewish nation. Yung Holy Spirit ang nagdikta kay Caiaphas noon. Pero intention ni Caiaphas was to hurt Jesus. Pero ang intention ng Holy Spirit is to inform us, no? Tayong mga followers ni Christ, na kaya si Jesus Christ ibibigay niya ang buhay niya para sa ating lahat. So, ang prophecy na yun, yung intention niya, Caiaphas, akala niya makakasama kay Jesus Christ. Pero, para sa atin, ang ibig sabihin nun ay, victorious tayo. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, intention ni Caiaphas, unulit yung intention ni Caiaphas was, for selfish reasons. Pero nasabi niya yon dahil sa Holy Spirit. Pero yung reason ni Caiaphas was for selfish reason. Pero ang gusto ng Holy Spirit, sabihin ni Caiaphas yon para naman malaman natin na masasave tayo dahil kay Jesus Christ. Namatay siya sa cross for us, scattered children of God. Para mapag-isa tayo. Nakalagay dito, di ba? Sa verse 52 ng John chapter 11.
He prophesied that Jesus would die for the Jewish nation, and not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. Kaya simula nagplot na, seryoso na yung pagpa-plot nila. Naging public enemy number 1 na si Jesus Christ, na kung sino man makakakita kay Jesus Christ, huhulihin. Ay report sa mga chief priests, sa mga leaders, sa mga elders, para hulihin si Jesus Christ. So dito na tayo sa John chapter 12. Nung time na yun, malapit na yung Passover. Alam naman natin yung Passover, di ba? Yung Passover, babalik na natin sa Egypt, yung pag-alis ng mga Israelites from Egypt, nagkaroon ng Passover. Okay? Yung Passover, ibig sabihin dinaanan ng angel, yung mga pinto, nilagpasan ng mga angel of death, yung mga pinto ng mga Israelites kasi may blood of the lamb sa mga pinto nila. Ngayon, ang symbolic yun nung time na yun. Pero, nitong time ni Jesus, yung Passover, ganun pa rin. Pero sa atin ngayon, masasave tayo because of the blood of the Lamb. So, nangyari na nung una, ginagawang ni Almighty Father, literal, noong una, sa Old Testament. Ngayon, para sa atin, symbolic yun, no? Nakikita nyo yung difference, no? Na ipag-compare nyo ba? Kasi hindi ko ma-explain. So, si Jesus Christ, ngayon, yung lamb, yung blood niya, para ma-save tayo sa kasalanan. Kasi nung sa Passover, na-save yung mga Israelites dahil sa blood ng lamb. Ngayon, tayo naman, masasave tayo because of the blood of Jesus Christ. Kaya yung mga Israelites noon nakaalis sa Egyptian, sa Egypt na land, na yung Egypt symbolic yon ng kasalanan. Okay, symbolic yon. Pero nung time yung ngayon symbolic yung Egypt na kasalanan. Pero nung time na yun, literal na Egypt yon, na country yon. Kino-compare ko lang para maintindihan kung may nakakaintindi ba siya. Kasi hindi ako marunong magsalita. So, this is verse 1, John chapter 12. 6 days before the Passover, bago mag-Passover, Jesus came to Bethany. Nagpunta siya sa Bethany. Bago mag-Passover, where Lazarus lived. So, dun sa bahay ni Lazarus, sila nagpunta sa Bethany, whom Jesus had raised from the dead. Mahal niya Jesus Christ si Lazarus, si Mary, at saka si Martha. Here a dinner was given in Jesus' honor. Pagpapasalamat nila kay Jesus. Kaya may dinner. Nagkaroon sila ng, nagkakain sila ng dinner. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Habang nagsuserve si Martha ng mga pagkain, ng mga drinks, si Lazarus naman katabi ni Jesus Christ na nakikipagkwentuhan siya. Kausap nila. Then Mary took about a pint of pure nard. So, yung pint, mga kalahating litro, kung alam niyo yung Coke, litro, kalahati nun, pint yon of pure nard. Yung nard, galing ito sa spikenard na halaman na galing pa ng Assyria, na ngayon ay modern day Iraq, So, imported of pure nard, an expensive perfume. So, imported pa yung ginamit ni Mary. Ngayon tong si Mary, hindi natin alam kung siya ba si Mary Magdalene kasi si Mary Magdalene,
from Magdala siya, kaya nga Magdalene. Pero Mary siya, di ba? So may mga Bible scholars na nagsasabi na baka si Mary of Magdala bumalik na sa kanyang bahay sa Bethany. Kaya siya yon, no? So may mga nag-a-assume, no? Pero hindi tayo kasi sure. Ngayon, di ba natandaan ninyo na si Mary, na may babae na pumasok sa bahay ng Pharisees habang kumakain sila Jesus doon, kasama yung mga Pharisees, merong umiiyak na babae at nagpapasalamat kay Jesus Christ. Si Mary din yon, no, na binuhusan niya ng perfume, na umiiyak siya, hinugasan niya ng kanyang luha yung paa ni Jesus Christ, tapos pinunasan niya ng kanyang buhok at nilagyan niya ng perfume. So siya rin yon. Pero si Mary Magdalene or Mary Magdala, hindi natin alam kung siya yon, or kung siya man, or yung babae na yung babatuhin dapat ng bato, 'di ba? Na caught in the very act of adultery. Hindi natin alam kung si Mary Magdalene yun kasi wala namang name na nakalagay. Okay? Pero may mga tao na nagsasabi na sila lang din, siya rin daw yon. Daw. So, ang importante rito ay may nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus Christ. At ang ginamit niyang pamunas ay ang kanyang buhok. Yung mga time na yon, ang mga babae mahaba ang buhok. Kaya pwedeng ipang pamunas, ganon. And she poured it on Jesus' feet with her hair, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. At saka tong nard na to, malapot siya, yung oil niya, kung pure siya, para siyang ointment, para siyang salve. Kasi oil siya ng halaman na may bulaklak, na galing pa ng Iraq. So, pure yon. So, kung pure yon, malapot siya na parang Vicks Vaporub, gano'n. So, hanggang ngayon, may nard pa rin. Ang chinek ko, may perfume na nard, ang mahal. Yung nard na ginamit kay Jesus, puro to, no? Kaya malapot na parang ointment na parang Vicks Vaporub. Yung nard naman na nakita ko dito sa internet, may halo na siya na ibang mga components. May alcohol na, may kung ano-anong mga nilagay pa. Kaya medyo mura. Pero kung i-check niyo yung price nung perfume, 265 pounds UK, no? Yung presyo. So kung gusto niyo bumili, mabango na may nard, maamoy yung parang nilagay kay Jesus. Pero ito kasi pure, kaya hindi, may halo na kasi yung nabibili ngayon. Tsaka sa internet meron ding nard, no, na original daw na nard. Hindi ko alam kasi malabnaw na. Itong kay Jesus na ginamit ay puro. Pag malabnaw na, ibig sabihin mahalo na. Kaya bango nung bahay na La Martha kasi nga ang daming pabango na nilagay sa paa ni Jesus at puro pa. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. So ito namang si Judas, or si Judas Iscariot, ayaw niya, no? Nagagalit siya. Nagagalit si Judas. Ang sabi ni Judas, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? Bakit itong pabango na to, hindi nila ibinenta at ibinigay ang pera sa mga mahihirap? It was worth a year's wages. Kasi nga, mahal yung nard na perfume, na puro siya. So, galing pa siyang Iraq, imported pa siya. Kaya mahal yon. Yung a year's wages, 300 denarii. Kasi isang araw, di ba, 1 denari ang 1 denarius ang sweldo ng tao. Ngayon, ang value ng pabango na nilagay kay Jesus dito according dito sa Book of John, 300 denarius.
ordinary rather. He did not say this because he cared about the poor. Hindi sinabi yun ni Judas na bakit hindi nila bigay sa mahihirap. Hindi dahil sa, nagmamalasakit sa mga mahihirap. But, because he was a thief, kasi magnanakaw si Judas. As keeper of the money bag, so siya ang tagatago ng money bag or ng mga pag may nagbibigay ng offering sa kanila, tinatanggap nila kasi pinantutulong din nila sa tao yon. So, ang treasurer, si Judas. Kung sino pa yung treasurer, yung pa yung si Judas, no? Hindi ba mapagkakatiwalaan? He used to help himself to what was put into it. So, nagnanakaw. Si Judas, pag may nilalagay na offering, pag may nagbibigay sa kanila, na yung supot ng pera na kay Judas, tapos kung kumukuha si Judas, kinukupitan niya. Kahit alam ni Jesus, no? Alam naman ni Jesus na nangungupit si Judas. Pero pinapabayaan lang niya. Kasi nga hindi yun ang priority ni Jesus na, ba't ka nangungupit? Paalisin yan. Hindi yun kasi ang priority ni Jesus Christ. Okay? Baka sa congregation, may nangungupit, paalisin na natin yung mga nangungupit. Hindi yun si Jesus Christ, hindi yun ang kanyang priority. Yung mga offering, hindi yun. Ang priority ni Jesus, tumulong sa mahihirap, magturo ng Word of God, at maging kumbaba at maawain. So, naawa rin siya kay Judas. Mahal din niya si Judas. Kahit alam niyang ibebetray siya. Ganun si Jesus Christ. Saka si Almighty Father. Kahit na puro kasalanan tayo, puro mga mali ang ginagawa natin, mahal pa rin tayo ng tatay natin at saka ni Jesus. Verse 7, leave her alone, hayaan niyo siya, sabi ni Jesus. Jesus replied, it was intended that she should save this perfume for the day of my burial. Isinave niya yung perfume na yon para sa aking libing. No? Para sa aking libing, sabi ni Jesus Christ. So, ibig sabihin nito, habang buhay pa ang tao, mamahalin natin, tutulungan natin, ipakikita natin kung paano natin sila, gaano natin sila kamahal. Kasi ito, buhay pa si Jesus, no? Pero alam niya na papatayin siya, pero sabi niya, intended yun para sa kanyang burial. So, ibig sabihin, tayo, habang buhay rin tayo, mahalin natin ang kapwa-tao natin, habang buhay yung mga mahal natin sa buhay, ipapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi yung pagwala na, hindi, mag-abuloy tayo, antay, kasi gusto natin tumulong. Pero nang buhay, ayaw niyang tulungan. Ba't gano'n ang tao? Kung kailan namatay na, hindi, magtulong tayo, tulungan natin, kawawa naman, namatay na. Pero nung buhay, ayaw tulungan. Ba't gano'n ang tao? Kung kailan buhay, dapat yun ang tutulungan, kasi pag patay na, hindi na malalaman ng tao yun, hindi na niya ma-experience yung pagmamahal ninyo. Kaya nga, di ba, nung bago mamatay si John the Baptist, binigyan na ng magandang salita ni Jesus Christ, si John the Baptist, kasi alam ni Jesus Christ na yung magandang salita na ibibigay niya ay makakarating kay John the Baptist, yun makakapag-uplift ng spirit ni John the Baptist. Kaya, ibig sabihin, habang buhay pa ang tao, saka natin ipakita yung pagmamahal natin, hindi yung pagwala na. Kasi ipokrito tayo, namatay na, kawawa naman. Saka ka pa naawa nung namatay na, tapos hindi, kaibigan natin. Yung kaibigan, nung buhay pa, hindi nyo tulungan. Pero nung namatay na, hindi, mag-ambag tayo, nakakaawa. Pag ang tao namatay na, ano na lang yun, body na lang yun. Hindi na siya yun, body na lang yun. IT,
Hindi na yun person, body na lang. Wala nang soul eh. Parang kahoy na lang. Kaya habang buhay pa, yung mga kaibigan ninyo, saka ninyo ipakita yung pagmamahal ninyo, yung pagtulong ninyo, yung pagmamalasakit. Kasi pag habang buhay, chichismis nyo, no? Pero pag namatay, sasabihin ninyo, mabait na tao siya. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ganong tao na pag may namatay tapos magbibigay ng salita na maganda. Hindi ako naniniwala. Pakitang tao lang. Habang buhay natin sabihin, no? Pag buhay ang tao, saka natin magsalita ng maganda para malaman nila. Hindi yung kung wala na. Tapos pag wala na, sasabihin nyo, hindi mabuting tao yun. Walang taong mabuti. Ni isa, walang taong mabuti. Eh kilala ko, alam mo, bago namatay, mabuti daw yun, babaero yun na. Paano mo nasabing mabuti yun? O nagnakaw yun na, kilala ko yun, magnanakaw yun eh. Ba't mabuti ba yun eh? Ba't nagnanakaw siya? Bakit siya... O merong ano yun na, asawang iba yun na. Iniwan niya yung pamilya niya, tapos pumunta siya sa ibang bahay. Iniwan niya yung pamilya niya, mabuti ba siya? Mabait ba siya? Hindi siya mabuti. Kaya wag niyo ipaparinig sa akin. Hindi ko, baka hindi ko mapigilan na sarili ko. Minsan nakakarinig kasi ako eh. Mabuti ba? Hindi, may babae yan. Kilala ko yan, may babae yan. Mabuti ba siya? Ganun ba? Hindi, ng buhay yan. Ganyan yan eh. Buti na lang pinipigilan ko yung sarili ko. Magsalita. Kaya dito si Jesus Christ, habang buhay daw siya, no? Habang buhay siya, inaano na siya, ino-honor na si Jesus Christ. Preparation yon para sa kanyang burial. You will always have the poor among you. Sabi ni Jesus Christ, na makikita rin sa Deuteronomy chapter 15 verse 11. But you will not always have me. Sabi ni Jesus, yung mga mahirap, lagi yung kasama yan. May mga generation, mahirap, may generation. Ngayon, hanggang ngayon, may mahirap pa rin ang mga tao. Hindi nawawala yon. Pero si Jesus Christ, meron lang siyang time here on earth. Okay? Na para lang magstay siya dito. May ano lang siya, time frame lang siyang nakalaan para dito sa earth. At babalik na siya kay Almighty Father. Physically, ibig sabihin ito, but you will not always have me physically, no? Kasi iba yung nakikita natin eh, no? Pagkasama natin, halimbawa, kasama natin si Jesus physically, iba yon kaysa sa, kasi pag hindi natin kasama si Jesus, may faith tayo, alam natin, may faith tayo, may pananampalataya tayo, pero iba yung gusto nating mahawakan si Jesus, gusto nating makita, gusto nating yakapin. Gusto natin marinig ang boses ni Jesus. Pero sa ngayon, kinakausap tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Holy Spirit. Si Almighty Father, kinakausap din tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ipinadala ni Jesus Christ ang Holy Spirit sa atin. So, si Almighty Father, pinadala niya si Jesus Christ. Nung bumalik na si Jesus Christ in heaven, ang pinadala naman ay ang Holy Spirit, na up to now, nasa sa atin ang Holy Spirit. Hindi man natin nakikita ang Holy Spirit, alam natin, nakasakasama natin ang Holy Spirit. Pag pinag-uusapan natin si Almighty Father, pag nagpe-pray tayo, because of faith, because we believe in Jesus Christ's words and the Almighty Father's promises.
Verse 9, meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came not only because of him, but also to see Lazarus. Yung mga Jew na naman, inform na naman, no? Na si Jesus Christ ay nandun sa bahay ni Lazarus. Siyempre, maraming mga tao ron, may nakakakita. Hanggang ngayon naman, gano'n ang tao, di ba? May nakita ako nandun si Jesus. O, may nagre-report. Kaya dito, may mga nagre-report din. Kaya may dumating na large crowd na nalaman na si Jesus ay nandun sa bahay ni Lazarus. At pumunta sila doon, hindi lang para kay Jesus Christ, kundi para rin makita si Lazarus, kung anong itsura ni Lazarus, kung nabuhay ba talaga. Gusto nila makita with their own eyes. Whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well. So ngayon, hindi lang si Jesus ang gusto nilang patayin, kundi pati si Lazarus. Ganon kasama, no? Yung wickedness ng chief priest. Kasi, ang namamayani na doon sa chief priests is yung nasa puso niya. Yung inggit, yung galit, lahat na. So, galing yon kay Satan, no? For on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and believing in him. Dahil marami nang naniniwala kay Jesus Christ. Especially nakita nilang si Lazarus ay nabuhay. Si Jesus lang ang nakagawa nun. Wala nang iba. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Kinabukasan, malaking multiple crowd ang dumating. Nagpunta sa festival kasi narinig nila na si Jesus ay pupunta ng festival sa Jerusalem. Kaya narinig nila yun, kaya gusto rin nila makita si Jesus. They took palm branches and went out to meet him, shouting Hosanna, means saved, no? Na naging expression na rin natin as a word of worship to our Father and Jesus Christ. Blessed is he who comes in the name of the Lord, na nakalagay sa Psalm 118 verse 25 and 26. Blessed is the King of Israel. So ito ang kinaiinisan ng mga Jew. Naririnig nila King of Israel. Naiinggit sila, nanggigigil sila. Yung mga chief priests, Pharisees, mga elders of the law. So yung mga tao, yung crowd, kumuha ng palm branches. Branches, hindi... Kung palm, hindi natin alam kung ito yung date palm, no? Date na galing sa date palm tree. Alam niyo ba yung date palm tree? Kasi yun yung endemic nung time na yon sa Israel. Endemic, hindi pandemic, no? Yun ang madami, no, sa Israel. Pero meron ding mga fig tree. Kaya hindi natin alam kung anong klaseng palm branches ito. Pero kung ito ay date palm branches, hindi siya maiwawagayway na ganon. Kasi nakita natin sa mark, inilagay sa sahig. Ngayon, sa pathway. Ngayon, hindi maiwawagayway yung, di ba, sa ngayon, may mga, pag merong occasion bago mag Holy Week, nagkakaroon kayo ng, ng ginagano na dahon. Hindi mo magaganon itong date palm branches na to, no? Kasi, yung palm branches, kung nakakita na kayo ng personal, nakakita na ako ng personal, may tusok-tusok siya, nakakatibo, nakakasugat ng kamay. Kaya kung iwawagayway mo ng ganon yung dahon, matutusok yung mata mo. Kasi meron na rin ako, personally, nakita ko, natusok yung mata. Kasi bawat isang hibla ng dahon na yon, merong parang needle. May needle yung bawat dahon. Kaya hindi mo maiwawagayway ng ganon. Dangerous, nakakasugat. Kaya,
ang sabi dito, palm branches. So, ang ibig sabihin branches. Sa iba naman, sa Greek version ay twig. So, syempre, tinanggal yung dahon. Tapos, yung twigs inilagay sa kalye or sa pathway or sa road na dadaanan ng donkey. Ngayon, hindi mo rin kasi mahahawakan ng ganun yun dahil yung paghahawakan mo ng ganun, may tusok-tusok din yan. Yung pinaka parang stalk niya, may tusok-tusok din. So, hindi mo siya, kailangan mong tanggalan ng dahon. Kasi pati yung gilid ng dahon nun, maaano ka rin, masusugatan ka rin. Kaya hindi mo pwedeng iwagayway ng ganon. Tatanggalin mo yung mga dahon at ang matitira lang ay yung twigs. Tapos yun ang ilalagay sa pathway or sa road. Naintindihan ba? Nainis ka, naintindihan mo yung sabi mo? And went out to meet him, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So itong yung pagpasok ni Jesus Christ as King, nasa Matthew, Mark, Luke, and John. Pare-pareho sila, pero iba-iba ng mga salita. Pero pareho-pareho sila na may nung nag-enter si Jesus Christ sa Jerusalem as King. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. Na makikita sa Zechariah chapter 9, verse 9. So, nakalagay dito, Jesus found a donkey. No? Siyempre, si Jesus ang nagpautos. Kaya, ang nakalagay, Jesus found a donkey, kasi hindi naman si Jesus ang naghanap ng donkey. Example on, Herod killed John the Baptist by the sword. Hindi naman mismong si Herod ang nag-kill kay John the Baptist, no? Or decapitated John the Baptist by the sword. Kundi ipinag-utos niya. Ngayon, kaya ito, Jesus found a young donkey kasi ipinag-utos niya, no? Naiintindihan ba yung word na... Kaya dito, Jesus found a donkey. Hindi naman si Jesus ang naghanap ng donkey. Ng young donkey. At first, his disciples did not understand all this. Nung una, nung nangyayari nung panahon na to, yung mga apostles at saka yung mga disciples, nakikita lang nila kung ano ang nangyayari, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung meaning behind it. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. So, nung nag-glorify na si Jesus Christ, nung umakyat na siya in heaven, yung nag-iba na siya nung nabuhay siya na magmuli, no? Saka lang na-realize ng mga disciples yung mga pangyayari na makikita nila sa Old Testament, sa Zechariah, sa Isaiah. So, saka lang nila na-realize. Saka lang nabuksan ang kanilang mga mata. Saka nila naintindihan. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. So yung mga tao na kasama ni Mary and Martha nung nabuhay si Lazarus, hindi natatapos yung usapin na yun. Nabuhay si Lazarus o kinabukasan, nabuhay si Lazarus. Talagang ikinakalat ng mga tao dahil sila mismo na witness nila na lumabas si Lazarus na parang mami na nakabalot ng puting tela sa buong katawan, pati ulo. Na-witness nila yon. Kaya malaking story to nung panahon ni Jesus. Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. So, na-curious yung mga tao. Kaya, gusto nilang ma-meet si Jesus Christ. Kung sino si Jesus Christ, gusto nilang kilalanin si Jesus Christ. Kaya, gusto nilang ma-meet. So, the Pharisees said to one another, See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. Nagngit-ngit na naman sa galit itong mga Pharisees. Tingnan mo, sabi ng mga Pharisees, bawat isa sa kanila na pare-pareho sila ng ugali na wicked.
See these things, this is getting us nowhere. Wala tayong mangyayari sa atin dito, sabi nila. Yung buong mundo na, naging naniwala na sa kanya, hinahanap na siya lagi. Kailangan nating patigilin to. Wala yung word na yun, na kailangan natin patigilan to. Pero, hinabaan ko lang. Pero yun na rin yun na, hinahanap na siya, kailangan na natin talagang gawa ng paraan para mawala na sa landas natin si Jesus, hindi na siya ang habulin ng mga tao. Kaya kailangan hulihin na siya. Pero wala yung word na yun, inano ko na lang. Kasi maikli lang ang salita dito. Syempre, pag personal nilang nag-uusap, nung time na mahaba yung usapan na yun. Now, there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. So, merong mga Greek, na galing, syempre, galing Greece, galing pa sa malayong lugar, na nagpunta sa Jerusalem to worship at the festival. Gusto rin maki-worship, gusto celebrate sa Passover festival. Kaya meron ng mga Greeks din. Gusto sila makita, ganon. They came to Philip. Lumapit sila kay Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. So, ang nilapitan nila ng mga Greeks ay si Philip. Sir, they said, we would like to see Jesus. Sabi na, gusto namin makita si Jesus. Kasi na-inform na rin yung mga Greeks, na karating na rin sa kanilang balita, na nakabuhay si Jesus ng patay, na si Lazarus. Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told Jesus. So si Philip, sinabi niya kay Andrew. Ngayon, nung malaman ni Andrew, sabay silang naglapit kay Jesus. Si Philip at saka si Andrew. So, Greek yun, ang gustong ma-meet si Jesus. Ang sabi ni Jesus, Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Ito na yung oras, para mag-glorify ang Son of Man, para makilala, para i-honor ang Son of Man. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single wheat. But if it dies, it produces many seeds. So, ibig sabihin nito, kernel, ang kernel, yung wheat kasi, may kernel yon. Ang wheat na may kernel, kung hindi, buto yon na kailangang maitanim, mahulog sa sahig. At pag namatay yon, mahulog sa lupa, At pag namatay yung seed na yon, kailangan mamatay yung seed na yon para mag-produce ng marami na seeds. So, di ba pag nagtatanim tayo, halimbawa, puno ng mangga, magtatanim ka ng mangga, mayroong yung buto ng mangga, buhay yung buto ng puno ng mangga. Pag itinanim mo yung puno ng mangga, nabubulok yun, di ba? Nasisira, nagde-deteriorate, lumiliit siya. Pero after some time, tumutubo yon. At pag tubo nagkakaroon ng bunga. Pag yung bunga, pag yung bunga na yon, kinain mo or nahulog sa ground, nabulok, pwede rin siyang tumubo uli at magkakaroon na naman ng panibagong puno at panibagong bunga. Kaya dumadami yung mga puno. Ganun ang nangyayari. Ito yung ibig sabihin ni Jesus Christ dito, na kailangan niya na mamatay. Kasi kung hindi siya mamamatay, hindi dadami ang maniniwala kay Almighty Father. Kailangan makapag-produce ng madami. Kasi kung hindi mamamatay yung isang single seed na yon, mag-isa lang siya. Kailangan niyang mamatay yung single seed na yon o single kernel na yon para makapag-produce ng madami. So, metaphor to na inihahalin tulad ni Jesus ang sarili niya sa isang kernel of wheat na kailangan niyang i-sacrifice yung buhay niya para maraming tao ang masave.
maraming tao ang maniwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Kung sino man ang nagmamahal sa kanilang buhay, malulose nila ang kanilang buhay, no? Nabanggit na to dati ni Jesus Christ, no? Na kung sino man ang nagmamahal sa kanyang buhay, malulose niya yon. While anyone who hates their life in this world, kung galit ka sa buhay mo, makikip mo naman ang buhay mo for eternal life. Ano ibig sabihin nito? Nakalagay din to, no, sa Book of Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. Ibig sabihin ito, they did not love their lives in the face of death. Hindi nila minamahal ang kanilang buhay. So tayo, as followers of Christ, ano ba, mamahalin ba natin ang buhay natin dito sa lupa? Yun ba ang ibig sabihin nun? Hindi natin dapat mamahalin ang buhay natin dito sa lupa. Kasi pag binahal natin ang buhay natin dito sa lupa, malulose natin. Ibig sabihin ng pagmamahal natin dito, yung pagmamahal natin ng buhay natin dito sa lupa, mas gusto nating i-enjoy ang buhay natin dito sa lupa. Ngayon, kung if you hate your life, you will deny yourself. You will take up your cross. Ito yung ibig sabihin nito. Hate their life in this world. Metaphor to. No? Hindi hate your life kaya magpapakamatay ka. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ ito. Kundi hindi mo ipa-prioritize yung buhay mo for your own selfish reason. Kundi ang priority na ay si Jesus Christ. Ibibigay yung buhay natin, ibibigay natin ang sarili natin kay Jesus Christ, yung buong pagkatao natin. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito, para makip natin ang ating buhay forever with Jesus Christ and the Almighty Father. We will deny ourselves. May mga bagay tayong gustong mangyari sa buhay, marami tayong mga pangarap, pero minsan yung mga pangarap na yun nakakasira sa atin. Hindi natin alam nakakasira sa atin. Pero kung mas mahal natin ang buhay natin dito sa lupa, kahit na makaalam natin makakasira tayo ng tao, magkakaroon tayo ng kasalanan, ipupush pa rin natin, di ba? Kung mahal natin ang sarili natin dito sa lupa. Pero kung hindi natin mahal ang sarili natin dito sa lupa, hindi natin ipupush kung ano man yung gusto natin, kundi ang will ni Almighty Father sa buhay natin ang masusunod. Dahil hindi natin mahal ang buhay natin dito sa lupa para makip natin ang life natin forever with Jesus Christ and the Almighty Father. Kagaya ni Jesus Christ, hindi niya minahal yung buhay niya dito sa lupa. Hindi siya yung, o Diyos ako, sambahin niyo ako, itong gawin niyo, bigay niyo sa akin lahat ng mga ginto, natin. Hindi ganoon ang ginawa ni Jesus. Hindi ni Jesus minahal yung kanyang sarili dito sa mundo. Kaya tayo, gagawin din natin yon. Hindi rin natin mamahalin yung sarili natin dito sa mundo. Kasi ang ginawa ni Jesus Christ, ibinigay niya ang buhay niya to serve God, to sacrifice Himself for us. Yun ang ginawa ni Jesus. So ngayon tayo, wala na tayong gagawin, kundi ano lang gagawin natin? Believe in Jesus Christ and the Almighty Father. Trust Him fully, denying ourselves. Di-deny natin ng mga ang daming magagandang bagay, di ba, dito sa mundo? Pero yung mga tao na gustong maka-acquire ng magagandang bagay dito sa mundo, anong nangyayari? Nasisira, nagkakaroon ng kasalanan. Example, ipoprostitute mo yung sarili mo, ibebenta mo yung sarili mo para makabili ka ng magagandang gamit. Papatol ka sa mayaman para makakuha ka ng magandang gamit. Ganun ang ginagawa ng ibang tao, 'di ba? Para yumaman, kasi ang goal ng tao dito sa mundo is para yumaman, maging sila secure dito sa lupa. Ngayon tayo as followers of Christ, para maging secured ang buhay natin, hindi secured ang buhay natin dito sa lupa kasi
nagde-deteriorate ang buhay ng tao. Para maging secure ang buhay natin, ibibigay natin kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Para makip natin yung life natin at makapunta tayo in heaven. So yung mga itinuturo sa atin ni Jesus Christ, yung mga treasures, ipapractice natin yon. Pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal kay Almighty Father. Laging dun ang ending, denying ourselves. Kagaya ni Jesus, dinenay niya yung sarili niya ng kung ano man ang pwede niyang gawin kahit kasi Diyos siya, powerful siya, pero hindi niya ginawa yon. Hindi siya naging abusado, kundi ang ginawa niya, sinunod niya yung salita ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal siya ni Almighty Father. Kaya binigay ni Almighty Father lahat ang authority and power kay Jesus Christ to judge us at the last days. Kaya nga si Jesus Christ, stone siya na naging cornerstone. Mas lalo siyang lumakas. Verse 26, whoever serves me must follow me. Kung sino ang gustong maglingkod kay Jesus Christ, dapat sundan siya. Ano yung susundan? Susundin yung mga ginawa niya. Kasi si Jesus Christ ang example natin. And where I am, my servant also will be. Kung nasaan si Jesus Christ, nandun din tayo mapupunta. Kung si heaven, si Jesus Christ, doon din tayo mapupunta kasi servant niya tayo. Lahat tayo, kahit ano ba ng profession, or kahit wala kayong profession, no? Gaya ko wala akong profession, basta susunod natin si Almighty Father, si Jesus Christ. Yun ang sinasabi niya dito. My Father will honor the one who serves me. Si Almighty Father, i-honor niya yung mga nagsaserve kay Jesus Christ. Yung mga tao na nagmamahal kay Jesus Christ, i-honor ni Almighty Father. Kaya si Jesus Christ ang susundan natin. Kung ano ang ginawang example ni Jesus Christ. Si Judas, nagnanakaw, hindi niya minahal pa rin niya. Nagpapatawad si Jesus ng mga kasalanan, so papatawaran din natin yung kapwa-tao natin. Hindi si Jesus Christ nang chichismis, naninira ng tao, so ganoon din ang gagawin natin. Hindi si Jesus Christ onion skin. Alam niyo yung onion skin? Hindi siya yung makasabi ka lang ng masama, nasasaktan si Jesus. Hindi. Si Jesus, self-assured siya. Kaya tayo dapat ganun din. May nagpa-persecute sa atin. Baliwala sa atin yun. Kasi si Jesus Christ na-persecute na rin siya, pero baliwala sa kanya. So si Jesus Christ ang example natin. Strong si Jesus Christ. Dapat tayo strong din. Susundan natin siya, yung yapak niya. Faithful si Jesus Christ. Maging faithful din tayo. Dahil tayo ay servant ni Jesus Christ. Si Jesus Christ hindi siya nanloloko ng tao, kaya tayo hindi tayo manloloko ng tao. Kaya ang mga servant ni Jesus Christ i-honor ni Almighty Father. Kung sino ang nagsaserve kay Jesus Christ, kung sino ang titiwala kay Jesus Christ. Ina-accept Jesus Christ na King of Kings and Lord of Lords and God. Like the Almighty Father. I-honor ni Almighty Father ang tao na yon. Now my soul is troubled, and what shall I say? So, inamin ni Jesus Christ, no? Na-troubled yung kanyang soul. Nag-iisip siya yung mangyayari sa kanya. Dahil
Nung time na to, tao siya. Alam niya yung mangyayari sa kanya, yung pain and sufferings, yung sakit na idudulot nung kanyang pag-o-offer ng kanyang sarili. Alam niya, kaya nata-troubled siya. Dahil tao siya. Son of man. Naging kagaya natin. Na-experience niya yung na-experience natin kung na-trouble tayo, nag-struggle tayo. Ganon din si Jesus Christ. Nag-struggle din siya. Kung ano ba God, Father, ano ba to, ayoko sana pero ito ang dapat ang gawin ko. May ganon, di ba, nagsatatalo yung isip. Ganon din si Jesus Christ. Kaya nga sabi dito, and what shall I say? Ano bang masasabi ko? Sabi ni Jesus Christ, my soul is troubled. Ano masasabi ko? Father, save me from this hour. Masasabihin ko ba yun? Tatay, pwede ba wag na lang? Masasabi ko ba yun? Sabi ni Jesus Christ. So, nagtatalo yung isip niya, no? Tsaka yung heart niya. Kasi nga, yung pain na mararanasan niya, no, sabi niya, it was for this very reason I came to this hour. Hindi. Sabi niya. Nung una sabi niya, Father, ano bang masasabi ko? Father, isave mo ba ako sa ngayong oras, sa mga oras na to? Pero, nagsabi siya, hindi. Dahil sa oras, sa dahilan na to. Kaya ako napunta ngayon sa oras na to. Sabi ni Jesus, Father, glorify your name. Purihin ang pangalan mo, Almighty Father. Alam ni Jesus na kailangan niyang pagdaanan. Then a voice came from heaven, I have glorified it, and will glorify it again. So, binigyan ng assurance ni Almighty Father. Si Jesus Christ, pinalakas ni Almighty Father ang loob ni Jesus Christ. Kaya narinig niya ang boses ni Almighty Father. I have glorified it and will glorify it again. Sabi ni Almighty Father. Sabi ni Jesus, Father, purihin ang pangalan mo. Pinuri ko na at pupurihin ko pa rin. Sabi ni Jesus, ni Almighty Father. Ibig sabihin nito, gagawin niya lahat ni Almighty Father, yung mga promise niya, lahat. Dahil siya ay glorious. Dahil si Almighty Father ay awesome. And wonderful and amazing. The crowd that was there and heard it said it had thundered. So yung mga crowd, sabi nila, kumidlat daw, no? Kumulog. Others said an angel had spoken to him. Yung iba naman, ang sabi, yung angel daw ang nagsalita. Sabi ng mga crowd, kasi kumulog. Pero narinig ni Jesus, I have glorified it and glorify it again. Jesus said, this voice was for your benefit, not mine. Itong boses na narinig ninyo, para sa inyo to. Hindi para sa akin, para maniwala kayo sa akin. Now is the time for judgment on this world. Ngayon na ang panahon para mahusgahan ang mundo na to. Now the prince of this world will be driven out. Yung prince of this world, ang naghahari ng mundo na to, sino ang naghahari ng mundo na to? Hindi naman si Jesus ang prince of this world eh. Si Jesus ang prince of peace. Yung prince of this world, yung kaguluhan, chaos, no? So, sino yung prince of this world? Si Satan. Siya kasi naghahari dito, kahit hindi siya nag-create ng mundo na to, siya ang naghahari dito, siya nag-i-influence sa mga tao na gumawa ng kasalanan. Kaya yung oras ng panghuhusga ay darating na at papaalisin na yung
namamayani sa mundo na to. And when I am lifted up, at ako, sabi ni Jesus, kung ako ay tataas from the earth, will draw all people to myself. Pag itinaas ako sa mundo na to, lalapit ang mga tao sa akin. Sabi ni Jesus, He said this to show the kind of death He was going to die. Sinabi to ni Jesus para ipaalam sa mga tao kung anong klaseng pagkamatay ang mangyayari sa Kanya. Kung paano siya papatayin. Di ba Jesus was lifted up? Nung itinaas siya sa cross, yon, He was lifted up. Kaya nung itinaas siya sa cross, namatay siya sa cross, tayo naman ngayon ay lumapit kay Jesus Christ dahil sinave tayo ni Jesus Christ. Imbis na tayo dapat ang maging kriminal na ipako, si Jesus Christ ang umako ng kasalanan natin. He who had no sin made sin so that in Him we might become the righteousness of God. Para maging malinis tayong tao, maging maayos tayo. Naging simbolo ng kasalanan si Jesus Christ kahit wala siyang kasalanan para mailigtas tayo. Siya ang naging sacrifice. Once and for all. Hindi na kailangan magbigay ng kung ano-ano mga sacrifice or offerings or tithes kasi si Jesus Christ na yon. Siya na rin ang high priest. At tayo, ang gagawin na lang natin ay lumapit kay Jesus nang may pagpapakumbaba. Gagawin natin yung part natin na i-deny natin yung sarili natin. Hindi natin mamahalin ang buhay natin dito sa mundo. Para makuha natin ang eternal life in heaven. Sa ngayon, hindi pa, may mga tao na hindi pa rin naiintindihan. Mas minamahal pa rin ang buhay nila dito sa mundo. Kailangan pa ba na maka-experience ng pain and heartaches and trials para malaman natin? Huwag na natin antayin yun na maka-experience pa tayo ng pain, heartaches, and trials para malaman natin yung plan ni Almighty Father sa atin. So ngayon pa lang, huwag natin antayin yun. I learned the hard way. So kung kayo, huwag nyo nang antayin. Kaya isinashare ko sa inyo. Verse 34, the crowd spoke up, we have heard from the law that the Messiah will remain forever. So how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? So yung mga crowd, yung mga tao, nagsalita na, no? Narinig namin, sabi ng mga crowd, na ayon sa batas or sa nasusulat, na ang Messiah, yung magsasave o yung Redeemer, yung Savior, I will remain forever, hindi mamamatay. So how can you say the Son of Man must be lifted up? So paano mo sasabihin na yung Son of Man ay dapat nang maitaas? Sino ba yung Son of Man? Who is this Son of Man? Kasi pag sinasabi ni Jesus na Son of Man, inaano niya sarili niya, siya yun, no? Then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Sabi ni Jesus. Kasi si Jesus ang light. Konting panahon na lang na kasama nyo ang light. Walk while you have the light. Maglakad kayo habang kasama nyo yung light.
before darkness overtakes you, bago yung kadiliman ang dumating sa inyo or mang-engulf sa inyo, ma-engulf kayo in darkness. Whoever walks in the dark does not know where they are going. Kung sino man ang naglalakad sa kadiliman, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Believe in the light while you have the light. Maniwala kayo sa liwanag hanggat nasa sa inyo ang liwanag. So that you may become children of the light. Para maging anak kayo ng liwanag or ng ilaw. When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them. Nang matapos na si Jesus magsalita, umalis na si Jesus at nagtago na si Jesus. Hindi siya nagtago na nagtagong-tago. Yung umalis na siya para gusto niyang magkaroon ng private moments. Gusto ni Jesus mag-pray. Kaya gusto niya mapag-isa. So sinabi dito ni Jesus, habang nasa sa inyo ang ilaw o yung liwanag, kasi mawawala na yung liwanag, si Jesus Christ yun ang ibig sabihin niya dito. Maglakad kayo habang nasa inyo ang liwanag, ibig sabihin, maniwala kayo sa mga sinasabi niya hanggat kasama pa nila si Jesus, hanggat nakikita nila si Jesus, maniwala na sila. Kasi bago pa ang kadiliman ang maka-engulf sa inyo, bago kayo kuhanin ng kadiliman or bago kayo maging bulag sa katotohanan. Kung sino man ang naglalakad sa kadiliman, hindi niya alam kung ano ang saan siya pupunta. So, ibig sabihin, kung naglalakad ka sa liwanag, alam mo kung saan ka pupunta. Kung as followers of Christ, naglalakad tayo in the light, alam natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo kay Jesus. Pero hindi pa ngayon, ayaw ninyo. When the right time comes, may time frame si Jesus Christ, saka si Almighty Father. Kaya maniwala tayo sa light kay Jesus Christ habang nasa sa atin ang light. So that you may become children of the light, para maging anak tayo ni Almighty Father. When he had finished speaking, Jesus left and hid himself. Who is the Son of Man? Yung tanong ng crowd. Si Jesus Christ yun. Siya yung light. Even after Jesus had performed so many signs in their presence, they still would not believe him. So verse 37, marami pa rin hindi naniniwala. Kahit marami ng signs na binigay si Jesus na buhay na si Lazarus, ang dami nang napagaling na may sakit, na nakakita na yung mga bulag, nakadinig na yung mga bingi, nawala na ng demon possession yung mga tao na pinagaling ni Jesus. May binuhay na bata na nagkasakit. Ang dami na hindi mailagay lahat dito sa Bible, yung mga ginawa ni Jesus sa sobrang daming miracles, nagpakain ng madaming tao, konti lang ang tinapay, napadami ni Jesus. Hindi pa rin naniniwala yung mga tao. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Isaiah 53 verse 1. So nag-quote si John, no? Si John, nasa book of John tayo. So nag-quote si John ng Isaiah chapter 53 verse 1. Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Para ma-fulfill yung sinabi ng prophet Isaiah, na walang naniniwala kay Jesus Christ, no? Kahit madaming miracles, meron pa rin hindi naniniwala, ayaw pa rin nila. Hanggang ngayon, maraming taong ayaw maniwala kay Jesus Christ. Mas gusto pa nilang maniwala sa mga theory ng science. So, binubulag sila. Sino nang mabulag sa kanila?
For this reason, they could not believe because Isaiah says elsewhere, idinagdag pa ni John, He has blinded their eyes and hardened their hearts. Nabulag na sila, yung mga mata nila bulag na, tsaka yung puso nila kalus na, hardened na, matigas na. So they can neither see with their eyes nor understand with their hearts. Hindi nila maintindihan yung puso nila, hindi maintindihan ang puso nila at hindi makapaniwala yung kanilang mga mata, hindi sila makakita. Nor turn and I would heal them. Na nakalagay sa Isaiah chapter 6 verse 10. So hanggang ngayon may mga taong gusto manatiling bulag. At may mga tao na yung puso ay kalus na, matigas yung puso nila. Ayaw na maniwala kay Jesus Christ. Up to now. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Sinasabi to ni Isaiah kasi nakita ni Isaiah, no? Paano nakita ni Isaiah? Kasi nga, in a vision, nakita ni Isaiah. Kasi nga, si Isaiah ay isang prophet. Nakita niya yung gloriousness ni Jesus Christ. Kaya, isinabi ni Isaiah, kaya sinulat niya yung kanyang mga vision. Alam naman natin yung ganun mga prophet, di ba? Yung sa Old Testament, pag may mga vision sila, isinusulat nila para ma-inform yung mga tao. Yet at the same time, many, even among the leaders, believed in him. Pero, may mga naniniwala din na mga, kahit na mga leaders, no? Or yung mga taong angat sa lipunan, may mga naniniwala din. Na naniniwala na binuhay si Lazarus, na yung mga napagaling na may sakit, na si Jesus ang Messiah. May naniniwala, may mga hindi naniniwala, at may mga naniniwala. But because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith, for fear they would be put out of the synagogue, for they loved human praise more than praise from God. Yung mga taong leaders, naniniwala sila na si Jesus Christ ang Messiah, pero tago nilang pinag-uusapan, hindi open ang pag-acknowledge nila kay Jesus Christ kasi natatakot sila na baka paalisin sila sa synagogue, hindi na sa isali sa synagogue, maitanggal sila sa pagiging leader. Kasi, ang sabi sa verse 43, they loved human praise more than praise from God. Mas gusto nila ang validation ng tao kaysa sa validation ni Almighty Father. So tayo, mas gusto natin ng validation ni Almighty Father kaysa sa validation ng tao. Kahit ano sabihin ng tao, wala tayong pakialam. Si Almighty Father ang importante. Si Jesus Christ, kung ano nasasabihin sa atin ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, yun ang importante. Yung ibang mga tao, wala yan. Kaya, as followers of Christ, huwag natin pansinin. Hindi natin bibigyan ng importansya ang mga salita ng tao. Ang importante, yung salita ni Almighty Father, kung anong tingin sa atin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ, yun ang importante sa lahat. Kung may nagsasabi dyan, pag nagbabasa ng Bible, sis ka, kababaeng tao, hindi ako, wala akong pakialam. Gusto kong magbasa ng Bible. Kailangan kong magbasa ng Bible. Gusto kong papurihan ang tatay ko, si Almighty Father, at ang aking Savior and Redeemer, si Jesus Christ. Gusto ko rin makatulong sa mga tao. Kaya wala akong pakialam kung ano sasabihin ng iba sa akin. Hindi na importante ang sasabihin ng tao. Dahil lang tao, imperfect. Hindi natin
hindi credible ang tao, imperfect ang tao, kung anong sasabihin nila sa atin, yung mga paninira nila sa atin, huwag tayong ano doon, huwag natin pansinin. Ang papansinin natin, kung anong sinasabi ni Almighty Father sa atin, tsaka ni Jesus Christ. Yung validation ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Yun ang importante. Kaya patuloy tayong mag-serve kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Basta ang alam natin, nagbabasa tayo ng Bible, dito Bible, wala tayong, hindi tayo nanggagaya ng ibang tao, hindi tayo magbabasa ng leaflet ng kung saan mang denominasyon o religion. Ayoko. Ang inuutos sa akin, magbasa ng Bible dito sa Bible, hindi gakuha ng kung saang hindi kukuha sa kung saang mga aralin, kundi Bible ang titignan natin at magpe-pray tayo. Para mas lalo natin makilala si Jesus Christ at si Almighty Father, makita natin yung mga yung pagkakasunod-sunod ng Bible, yung ipinag-uutos ni Almighty Father at ni Jesus Christ, maintindihan natin. Then Jesus cried out, "Whoever believes in me does not believe in me only, but in the one who sent me." Sabi ni Jesus, kung sino man ang naniniwala sa akin, hindi lang sa akin naniniwala, kundi naniniwala din sa nagpadala sa akin. So, kung naniniwala tayo kay Jesus Christ, ibig sabihin naniniwala din tayo kay Almighty Father. Dahil si Jesus Christ ay pinadala ni Almighty Father as our Savior. The one who looks at me is seeing the one who sent me. Kung sino man ang tumitingin sa akin ay nakikita kung sino man ang nagpadala sa akin. Sabi ni Jesus, kung tinitignan niyo ako, ang nakikita niyo si Almighty Father. Hindi ibig sabihin nun na si Almighty Father at saka si Jesus Christ, si Almighty Father itong nandito, no? Iba si Almighty Father at saka si Jesus Christ. Pero, iisa sila ng hangarin, isa ang nag-uutos kay Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya sinasabi ni Jesus Christ, the one who looks at me is seeing the one who sent me. Si Jesus Christ, God din, gaya ni Almighty Father, hindi siya prophet. Gusto ko lang sabihin, no? May nagsasabi na si Jesus Christ prophet, pero yung leader nyo sinasabi, ano siya, prophet din daw siya. Ano yung ka-level niya ba si Jesus Christ? Hindi ko lang ka-level niya ba si Jesus Christ? Hindi niya ka-level. Gusto ko lang ilabas, no, yung gusto sabihin. Marami kasing nagsasabi dyan na prophet sila. Tapos sasabihin na si Jesus Christ daw prophet. Ano, magka-level kayo ni Jesus Christ? Ay, kung ikaw gusto mo prophet ka, di prophet ka. Pero si Jesus Christ hindi siya prophet, no? God si Jesus Christ. At ikaw lang nagsasabi na ikaw ay prophet. I have come into the world as a light. Sabi ni Jesus Christ, dumating ako dito sa mundo bilang isang ilaw. Or liwanag. So that no one who believes in me should stay in darkness. Para hindi kayo manatili sa kadiliman. Sabi ni Jesus Christ, kaya ako dumating dito sa lupa para magsilbing liwanag o ilaw sa inyo. Para hindi kayo manatili sa kadiliman. So si Jesus Christ yung light natin. Si Jesus Christ yung ating river of life. Si Jesus Christ yung ating bread of life. Siya ang ating Savior. Siya ang ating Redeemer. Siya ang ating High Priest. Lahat na si Jesus Christ na. Kaya powerful si Jesus Christ. Pinadala siya ni Almighty Father. Nasa kay Jesus Christ ang power and authority. Kaya si Jesus Christ, papurihin din natin siya. Pasasalamatan natin siya. If anyone hears my words
but does not keep them, I do not judge that person. Sabi ni Jesus, kung sino man ang nakarinig ng salita ko, at hindi niya ginagawa yung mga pinag-uutos ko o yung mga salita ko, nadinig lang niya pero hindi niya ginagawa, hindi ko hinuhusgahan. Sabi ni Jesus. So si Jesus Christ mismo, hindi siya nanguhusga ng tao. Kaya tayo, hindi rin tayo dapat nanguhusga ng tao. For I did not come to the world. For I did not come to judge the world. Hindi ako pumunta sa mundo na to para i-judge. But to save the world, para iligtas ang mundo na to. Kaya ako nagpunta, hindi para i-judge. Sabi ni Jesus. Kaya pag may nagsasabi na, mga nagbabasa ng Bible, mga judgmental yan. Bakit ayaw nila ng mga ganong gawain? Kasi may mga gawain ang mundo na to na hindi pwede kay Almighty Father. Ngayon, tayo as followers of Christ, sinasabi natin sa mga tao. Pero hindi natin sila i-judge. No? Akala lang nila i-judge natin sila. Pero hindi natin sila i-judge. Binabasa natin ang Bible. Kung ano ang nasa Bible, kung ano yung kang katotohanan sa Bible na sinasabi ni Almighty Father siya ni Jesus Christ. There is a judge for the one who rejects me. Merong isang mang-judge kung sino man ang umaayaw sa akin and does not accept my words at hindi tinatanggap yung salita ko, may isang nag-judge, no? The very words I have spoken will condemn them. Ang mag-judge sa kanila, yung salita na sinabi ko. Pero ako mismo, sabi ni Jesus, hindi ako nang-judge, kundi kung ano yung salita. Example, no? Yung salita ni Jesus na yung tungkol sa mga kasalanan na yung tungkol sa LGBT, no? LGBT, ABCD, mga ganon. Nakalagay sa Bible, di ba? Hindi ginajudge ni Jesus Christ yung LGBT, ABCD. So tayo, bilang followers ni Christ, hindi natin sila i-judge. So, sino nagko-condemn sa kanila? Ang nagko-condemn ay yung salita mismo ni Jesus Christ. At the last days. Sa last days, magkakaalaman. Okay? Yun yung time for judgment. Ulitin ko na. There is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last days. Yung salita ni Jesus Christ ang magko-condemn sa last days sa mga tao na hindi sumusunod sa sinasabi ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father sa nag-oppose. So sa ngayon, hindi tayo ginajudge ni Jesus Christ. Sa last days pa yon. At may time frame ang buhay kasi ng tao. No? Pag nawala na ang buhay ng tao dito sa mundo, ma-judge ka na nun. Kaya dapat maging aware tayo. Kaya ngayon pa lang, alamin na natin kung ano ang salita ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Para hindi man tayo makaabot sa last days, masave tayo. Naiintindihan ba? Example na gumagawa ka ng adultery na ayaw ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Hindi ginajudge ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father yung mga gumagawa ng adultery. Pero pag sa last days magkakaalaman doon ang judgment day. Pero hindi natin alam ang lifespan ng tao. Baka hindi ka na makakaabot ng judgment day. So, ngayon pa lang, ayusin na natin ang buhay natin. Naiintindihan ba? Dahil hindi natin alam kung ano ang hanggang saan ang buhay natin dito sa mundo. Kasi pag nawala na yung soul mo sa katawan mo, saan mapupunta yung soul mo? Either in heaven or sa eternal damnation. Walang limbo rock. Limbo rock. For I did not speak on my own. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili lang, sabi ni Jesus Christ. But the Father sent me, commanded me to say all that I have spoken. Lahat ng mga sinasabi ko,
Sabi ni Jesus Christ, hindi sa akin galing yun, galing kay Almighty Father. Lahat ng mga kilos at galaw ni Jesus Christ, hindi kay Jesus mismo, kundi galing kay Almighty Father. Sinusunod ni Jesus Christ ang pinag-utos ni Almighty Father. Kaya, mahal na mahal ni Almighty Father si Jesus Christ. I know that His commands leads to eternal life. Sabi ni Jesus Christ, lahat ng mga pinag-uutos ni Almighty Father ay will lead to eternal life para ma-save tayo, para makuha natin ang inheritance natin, para mapunta tayo in heaven. Lahat ng mga utos ni Almighty Father, it will lead to eternal life. Lahat ng mga turo ni Jesus Christ, mga sinasabi niya, yung mga words of wisdom, yung mga treasures na sinasabi ni Jesus Christ, galing kay Almighty Father yun para ma-direct tayo sa right path at makuha natin ang ating inheritance. So whatever I say is just what the Father has told me to say. Kung ano ang sinasabi ko, yun kasi ang sinasabi ni Almighty Father na sabihin ko, sabi ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ, obedient siya. Kaya nga siya ang example natin na maging obedient din tayo kay Almighty Father at saka sa mga turo rin ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, inexalt na siya ni Almighty Father. Itinaas din si Jesus Christ ni Almighty Father. Kasi nga, yung sacrifice ni Jesus Christ, yung pagiging obedient niya, mapagmahal si Jesus Christ. Full of love si Almighty Father. Kaya si Jesus Christ full of love din. Perfect si Almighty Father. Kaya si Jesus Christ perfect din. Kaya ngayon pa lang gagawin na natin yung tama, no? Yung kung ano ang correct sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, kasi hindi natin alam ang buhay natin on earth. So, para rin makapag-spread tayo ng good news sa mga tao, may spread natin yung pangalan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father na loving and caring and compassionate and very accepting. Hindi sila nanja-judge. Kahit gaano kadami ng kasalanan natin, hindi tayo gina-judge. Tinatanggap nila tayo, pinapatawad nila tayo. Kaya yung mga turo sa atin ni Jesus Christ, ipapractice din natin para magkaroon tayo ng fruits. Nang sagot makuha natin yung inheritance natin, hindi tayo mapahiya dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Servant tayo ni Jesus Christ. Kung nasaan si Jesus Christ, doon din tayo. Kasi servant niya tayo. Tanggap tayo ni Jesus Christ. Tanggap din tayo ni Almighty Father. Mga imperfections natin. Kung ano man ang ating mga nagawa, ilapit natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Sila ang ating gawing priority. Huwag tayong magpapasway sa kung ano man ang salita ng tao na kailangan natin ng validation. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. Ang kailangan natin ng validation ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ. Kaya maging matapang tayo. Dahil dala-dala natin ang pangalan ni Jesus Christ.
Kung may nagpa-persecute sa atin, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung may umaayaw sa atin, hindi naniniwala sa atin, huwag tayong malungkot. Kahit hindi naniniwala sa atin ng tao, ang importante naniniwala sa atin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Sila ang ating laging titignan. Walang nang iba. Lagi natin tatandaan, mahal na mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Thank you.